Tapos sinabi, ay, Day, hindi to accounting, banking to. So, na-absent ako sa first week of classes ko kasi nakaupo ako sa banking. Parang calling na ata yun sa akin ni God. Sabi ni God, ay, Oh anak, my gosh, partner. ikaw ba, Ma'am Kami, natatandaan ko ba mula sa aking lutang moments? Alam mo, partner, kung kahihiyan lang din ang pag-uusapan, nako, bidang-bida ako dyan. At sa mga lutang moments na yan, nako, napakadami ko niyan. Pero ito ang hindi talagang makakalimutan na experience ko sa school. First year kami nito, syempre marami pa tayong minor at marami tayong major. Di natin alam kung paano natin sila sabayin. So, nung midterms exam, mahilig kasi akong mag-library. Alam mo kung bakit, partner, bakit ako mahilig mag-library? Sige, Mahilig partner. ako mag-library Bakit? kasi malakas ang aircon doon, partner, hindi para mag-aral. Joke lang, partner, nag-aral talaga ako nung time na yon. So, ang nangyari nun, partner, is puyat na puyat talaga ako, as in wala yata akong tulog dahil takot na takot akong masiro. Kasi nasisiro talaga ako, partner, sa mga quiz. So, kailangan kong bumawi sa midterm. Yon ang aking mindset, partner. So, pagpasok namin sa library, dahan-dahan kasi bawal ang maingay. So, ayun, pumasok kami sa library. At tinanong kami ng librarian, saan kayo, miss? Sabi ko, dito lang po kami sa sulok. Ma'am, tinanong kami kung ano pong ID number namin, yan yung mga requirements sa library. And then, ang ginawa namin sa library, dalawa lang kami ha, natulog kami sa sahig. Kinuha namin ang mga librong makakapal at kinuha namin ang mga dyaryo at nilatag namin. Na sobrang lutang ko, pagising ko, anong oras na, 6:00 na, partner. Napagalitan kami ng librarian, partner. Oh Yan ang my aking God. kwentong lutang. Hindi talaga Oh my God, partner. Parang tayo talagang mga accounting students, no? Kulang na kulang tayo sa tulog dahil sa sobrang review. Sana all. Nakalibre ka ng Nako, aircon doon, alam sis, na ha? alam mo yan, partner. Yes, partner, suki talaga ako ng library dahil sa aircon. So, sa, sa mga participants naman natin dyan, pwede na kayong mag-unmute ng mic kung meron talaga kayong mga hindi malilimutan na lutang moments, nakakahiya man yan, nakakatawa, or talagang hindi nyo talaga malimutan, guys. You can share it now. Kindly unmute your mic, guys. Ang magba-volunteer po ay magiging CPA. So, Opo, automatic po yan, top 1. manifest na natin yan, guys. So, merong partner nag-comment dito sa chat box natin. This is from Dan Joshua Molino. May time po talaga nung second year po ako, nasabog po ako sa tanghaling subject po. Tapos, hindi ko na po talaga kinakaya makinig kasi bukod sa medyo mainit sa pwesto namin, mahangin pa. Kaya naman, ang naisip kong way para makapag-focus uli ay pilitin na magsulat ng notes. Pero hindi ko po talaga namalayan na pantalon ko na pala yung mismong nasulatan ko. Buong araw ko tuloy sinubukan itago yon sulat sa pantalon ko. Nako, Sir Dan, lagot ka sa nanay mo. Ito ang masasabi ko sa'yo, lagot ka sa nanay mo. Oh my God. Grabe, Sir Dan. Paano niyo po natanggal yung tinta? Ito pa, partner, may nag-share pa ulit from LSPU, si Sir Andre Kylo. Tama po ba pagkakabasa ko? Wow! Sabi po niya, sa, sabi po niya dito, yung law subject namin, wala pang tanong, sumagot agad ako. Wow, Tapos, nauna ka pa ha, talaga, Sir Kylo. Sana all may naisasagot sa law. naisip niya na siguro yung tanong agad ng professor niya na automatic nang pumasok sa isip niya, sir, kung ano po yung magiging tanong ng professor. Nasagot na agad. Oo nga naman,
partner, tama rin yan. Para hindi ka pa natatanong, may sagot ka na. Ang partner, from Miss Carmela. Nagpo ako nung time na pasakay ako ng jeep. Galing akong Bali Golf. Tapos nung tinanong ako ng driver kung saan ako bababa, sabi ko sa Bali Golf. Sabi ni manong driver, Bali Golf na po to. Ayun, bumaba naman ako. Dapat sa Santa Lucia pala ako. Nako, Miss Carmela, talagang yan ang tunay na. Kung mapapansin mo, ma'am, no? Yung mga lutang. Award ang pagiging lutang, ikaw ang top. number one dyan tayong mga accounting students. Kung mapapansin mo, ma'am, yung mga lutang moments natin, laging either tuwing umaga, mga hapon, tsaka pag uwian na natin, di ba? Kasi pagod na mga utak natin, iniisip natin kung paano babalansehin to, paano ko computein yan, di ba? Buti na At kaya napansin mo din, Miss Lorraine, na ang laging saksi sa mga kahihiyan at mga lutang moments natin ay mga jeep or mga public transportation. Ay, anong kwento mo naman doon? May kwento ako dyan. Buti na tanong mo ako. Akala ko kailangan ko pa ng lambing eh. Ikaw naman. Yung kwento ko dito, Ma'am Kayan, alam nyo ba? Kasi sa PUP, sa Santa Mesa, ang tapat nito, di ba, PNR? Tapos, ngayon, bibili ako ng ticket. Imbis na masabi ko na Blooming Treat po, ang sabi ko po sa conductor doon, para po, PNR, para po. Sana yung tren na para talaga, no, Ma'am Kayan? Nako, Miss Lou, meron na namang nag-comment dito. Halatang accounting student to. Tignan mo naman, imbes na cost of debt ang isulat ko, ay cost of debt yung naisulat ko. Kinain ako ng accounting. Kinain na ang sistema mo, Miss. Bye, Sarah Dress. Thank you. Cost of death ay debt talaga. Sa lahat ng mga negosyante dyan, halatang halata na talaga na medyo lumulumay na yung ating mga moments kapag medyo mataas na utang natin. Hoy, eto pa ma'am, meron pag nag-submit si Ma'am Elizabeth. Sabi niya yung kanyang lutang moment daw, may activity po kami under Accounting 1 and we need to pass the po after submission po ng activity namin. Our next subject is taxation. Then, tinawag po ako for recitation. Ang sinagot ko po, yung problem and solution ng activity namin sa Accounting 1. Nako, may top 2 na tayo sa pagiging lutang. Pero meron pa ditong isa. Galing kay Miss Lane M. Tulala na dahil di mabalanse. Nasa school na, tulala pa din. Tinatawag na ako ng prof. Hindi ako nagre-respond. Nabigla ata sa dami ng activities sa first date pa lang. Ay nako, Miss Lane, totoo yan. Naranasan ko rin yan. Lagi din akong tulala, lalo na nung first year, first day ko. Hindi yan maiiwasan. True to life. So, partner, tingin naman tayo sa Facebook and YouTube channel. Wait lang, Ma'am Kay. May nag-send si Ma'am Gian Ray pahabol atang submission. Wow, mahabol pa sa pagiging lutang si Miss Oo, Gia. sabi niya dito, di po siya lutang, pero hanggang sa panaginip, nagsusolve daw ng accounts payable. Ma'am Kay, naranasan mo na ba yun? Managinip ka ng accounting pa rin? Nako, ang napapanaginipan ko ay mga prop ko na nagdi-discuss sila. Hindi yung mismong topic na pinag-uusapan namin. Kasi mas takot ako sa kanila kaysa dun sa topic. Mas takot akong mados kasi may DOS policy. Tama ka dyan, ma'am. Now, let's move on sa mga live viewers natin sa Facebook. Comment down your lutang moments and kung sino ang pinakang lutang, yun na lang ang pipiliin natin, ma'am. Mag-send naman kayo dyan ng maraming lutang moments. Alam naman namin na marami tayo dyan. Huwag na tayong magtago pa dito. Guys, wag na tayo mahiya. Tayo lang to. Isipin nyo, tayo lang ay community ng mga accounting na lutang. So partner, meron tayong isang comment from Facebook. Yung pumasok ka ng maaga para sa exam mo sa accounting pero nakalimutan mo yung calculus mo sa study desk mo sa bahay. Kaya nilibot mo ang buong campus at nagtanong ka both sa prof and
students para humiram ng basic calculus. Oh my gosh, Miss Isabella Ferrer. Nako, yan ang talagang pinakang lutang. Na pala ang top notcher natin for today. Naku, ma'am, may mas aangat pa ata galing kay Ma'am Rose Jane. Sabi ni Ma'am Rose Jane, nagre-review ako sa jeep. Tapos, pag preno, sumalpok ako doon sa katabi ko. Ay! Diyan nagsimula ang aking mga grandparents. Sa jeep. Nako, ganyan din ang lolo't lola ko, Rose J. Magkakalab life ka na, Rose Jane. Parang minamanifest na ni KR no? Yung ating mga love life dito sa ating talk show. Ma'am, accounting talks to. Meron naman tayong comment from YouTube. Lovely Ketivs. Yung imbes na accumulated depreciation ang nilagay ko, accumulated depression ang naisulat ko at pinasa kong papel. Kaya ayun, na mali. Nako, na-depress na sa accounting. Napakasakit naman nun. Ito naman, galing kay Sir Carl Bautista. Sabi niya, kasama ba dito yung after finals sa taxation, umiiyak sa bus habang magko-compute? Ay, nako, sir. Relate na relate. After finals talaga, tulala, iyak, kain, tulog. Yes, partner. Tsaka yung, alam mo yung feeling na alam mo na yung result nung exam, kaya nagiging sad girl ka or nagiging sad boy ka na. Oo, Ma'am Kay Ana ko, naranasan ko yan. Naranasan ko na din maging main character sa sarili kong music video after ng ating departmental examinations. Okay guys, thank you for sharing your fun and alu moments. Alam ko, hindi lang ako ang na-energize or hindi lang si Ma'am Lu, lahat tayo guys. So, minsan talaga sa buhay natin mga accounting student, di talaga maiiwasan yan. Diba partner? Yes, partner, tamang-tama ka dyan. Once again, maraming salamat sa mga nag-participate sa ating mini activity for today. And grabe, ramdam na ramdam ko yung energy and yung mga lutang moments natin today. Sana nakangiti tayo ngayon at napasmile tayo ng ating mga lutang moments na share ng ating participants. Tama partner, ang saya ng activity natin, di ba? Na-energize ba kayo guys? O, kung na-energize kayo, send hearts. Kung handa na kayo ha, guys. Partner, shall we begin? Yes, partner, of course. I'm so excited and I would like to introduce our guest for today's episode. Our guest for today is a FAR reviewer, Real Excellence Online CPA Review, top 1 noong May 2016 CPA exam passer, department head of the BSA program in the University of Parañaque, and an outstanding educator awardee of Asian Council of Leaders Administration, Deans and Educators in Business. May I introduce Sir Karim Abitago. Hello guys, good morning. Hi, Morning. sir! Hello, Jolly good morning! Good morning, sir! Hello! Good morning, How are good you, morning sir? guys. Okay naman. Kamusta naman kayo? Ay, ako, Yes, sir. sir! Buti, Ako, sir, sir, natanong Jenny. ninyo. Buti, sir, natanong ninyo kung nakapag-breakfast na ako. Alam mo ba, sir, kanina pa ako Jolly Morning. Gutom na gutom tuloy ako. Gusto ko na ng Jollibee. Ako din, partner. Nag-crave na ako sa spaghetti kada Jolly Morning mo. Sorry na, sir. Sorry, Ma'am Kay. Promise. Jolly evening na lang mamaya. Pero sir and partner, kanina pa talaga ako curious dito eh. Okay lang ba? Tanungin ko si sir. Of course naman, sir. Ready po ba kayo sa mga questions si Ma'am Kay Ann? Ready ka na ba, sir? Medyo kinabahan ata ako ng konti. Hindi, sir. Sir. Dito sa Accounting Portal PH, meron tayong saying. Ang sabi nga namin dito, ikalma mo ang guardian angel mo. Medyo kinabahan. Hindi ako sanay na ako yung Sir, ikalma tinatanong. niyo Sanay ang ako yung guardian angel nagtatanong niyo, sir. Nako, sir, ito, babalik na rin po natin ang sitwasyon ngayon. Tatanungin ko po kayo, sir. Handa ka na ba, sir? So hopefully handa na.
Hopefully, Sir, may I ask about your accountancy journey po? Naranasan niyo rin po pang maging lutang gaya po namin or may kahihiyan din po ba kayo nagawa noong college pa kayo? May ganun po ba kayong experience, sir? Or kami Siyempre lang po? naman. Parang Oo nga, sir. hindi tayo matatawag na accountancy student kung wala ata yung lutang moment na yun. Eh, no? Ako yung pinakalutang Yes, moment sir. na Totoo naalala yan. ko. Usually, yung mga lutang moments, first year yan eh. Parang, syempre, parang bagong salta ka sa Yes, BSA sir. program. So, wala kang kamalay-malay sa pinasok mong mundo. Parang ganun yan madalas eh. Usually, first year. So, first year Oo, ako sir. noon. Totoo yan. So, sa Manila pa ako nag-aaral nung first year ko. So, doon ako nag-start ng accountancy journey. So, di ko lang i-disclose yung pangalan ng school. So, doon ako nag-start ng aking BSA journey. So, first year, first sem, parang pagpasok ko dun sa first day accounting subject agad, major subject agad, fundamentals of accounting. So medyo ako'y nawindang kasi yung prof namin pagpasok may dalang form, pagkakapal-kapal na form, nilapag sa lamesa. Tapos ang sabi ba naman, sino dito gusto na mag-shift? Ay, shifting form pala yung dala niya. First day agad, shifting form na agad pinag-uusapan namin. So ako naman, syempre, medyo kabado ako. First day, shifting form ko. So parang na-depressed, nagkaroon ng anxiety at ako, something like that yata yung naranasan ko that time. So nung ako'y parang papasok ako sa school, syempre ang taas ng pressure eh, di ba? Ayaw mo naman mapashift ng wala sa oras eh. Yes, Even though midterm pa lang, marami nag-shift sa amin. Grabe, sir, natakot ako bigla. So dahil doon, parang madalas utang talaga ako nung first year. So naalala ko, nung papunta ako ng school, quiz namin nung araw na yon, parang first quiz ata namin or second. I'm not quite sure kung pang ilang quiz na. Pero definitely yung quiz namin, parang umiikot yata sa mga account balances ng mga accounts. For example, cash, anong normal balance, debit or credit. So parang yun yung inaaral ko. So nasa UB Express ako noon, papasok ako ng school. So nag-aaral habang nasa biyahe. Until such time, parang medyo lutang na talaga ako sa dami ng accounts na kailangang aralin. Asset pa lang, liability, equity, napakarami talaga. So pababaan na ako, napansin ko, lagpas na pala ako doon sa bababaan ko. So, imbes na para yung sabihin ko, yun ang makakalimutan niya. Imbes na para yung sinabi ko, sabi ko, debit. Sabi, ma'am, eto na po talaga ang champion natin ng lutang moment. Ito na po ang pinakang top notcher po natin. Si Sir Karim na po, sa inyo na po ang corona, sir. Ito na po. Papasok ko po sa inyo. Sabi, sir, debit. Hanggang sa lumagpas ako ng todo. Kasi hindi naman alam ng driver, ano nagsasabi ko, debit. So nakakatlo o apat na debit ata ako. Kasi na-realize ko, shit, sabi ko, ano pinagsasabi ko, ay kuya, para po. So napalagpas na talaga, siguro mga 1 kilometro na ata yun. Kasi dire-diretso si kuya, parang walang traffic that time. So, imbes na, hindi ka pa ako malit actually sa pinagagawa ko ng mga panahon na yun. Siguro, parang 5 minutes na lang before time. Usually, 15 minutes ako dumarating before time. So, bad trip. Sobrang lutang ko, debit ang sinasabi ko. Kasi yun, usual din yun. Especially during my review days, yung nananaginip ka na, nagsasolve ka sa panaginip mo. And actually, ito pinaka-reset na to. So, parang binanggit ata kasi one time out of town kami. So nagulat daw siya. Natutulog kami noon, nagulat siya. Ewan ko, parang sleep talk, parang nag-sleep talking ako. Bumangon daw ako, pero nakapito, natutulog ako. Bumangon ako, tinaas ko yung kamay ko, tapos how can we solve the ending balance? Nagulat daw niya. Doon siya pinakagulat na gulat. Ginigising niya ako, akala niya binabangungot ako. Hindi ko maalala siya ko, ginising niya ako. Sabi ko, wala naman ako napapanaginipan. Ewan ko kung siya'y nananaginip o totoo yun, I'm not quite sure. Pero yung talagang pinaka malala talaga sa lahat. Bumangon ako, tinaas ko pa yung kamay ko, sabi niya, how do we compute the ending balance of ano sasabi mo dyan? Sir, pati sa pagtulog. Pati sa pagtulog, sir, no? Nagturo na ng accounting. Ganun talaga eh. Kung mahal mo talaga si accounting, siguro hanggang pagtulog, dala-dala mo talaga siya. Madaloy na po sa dugo nyo ang accounting, sir. Yun lang ang ibig sabihin nun, sir. Ayan na po yata ang dugo nyo. So, partner. Hindi, pero partner, grabe talaga. Parang, nung narinig ko yung lutang moment ni sir, imbis na natawa ako, syempre natawa talaga ako, na-inspire din ako. Kasi,
nung binabasa ko yung mga credentials ni Sir, top 1 siya nung May 2016, nung si Pare. 'Di ba? So, nung nalaman ko na, ay, may lutang moments din pala si Sir, medyo nagkaroon ako ng hope na, baka pati ako, pwede rin akong maging board, top-notcher sa board. Parang, Oo, partner, ganyan din ang naramdaman ko. Grabe, na-excite ako. 'di ba? Dahil lutang si Sir at siya na ang top notcher natin sa lutang. Oo. Feeling ko, girl, pwede na rin ako magka-chance na maging isa sa top students na makakapasa ng Sipale. Oo nga di Hindi ba? lang So, pala sa tayo ang nagiging lutang, pati na rin si Sir Karim. Yes, that's true, partner. So sa ating mga viewers dyan, may chance pa tayo, guys. Fighting lang. Yes, guys, malaki ang chance natin, guys. Alright? So, okay, sir. That reserves a heart reaction talaga. Can we get a heart reaction from you guys? Send heart reaction naman dyan, guys, sa mga gusto maging top-notcher kahit lutang. Yung mga magsasend daw ng heart, automatic. Board. Top-notcher sa board. Magiging katulad ni Sir Karim. So, guys, send your hearts. Wow! So, sir, dahil nakatawa na tayo at na-energize na tayo, pwede na po ba tayong simula sa seryosong usapan, sir? Are you ready, sir? Medyo, bakit parang... Ready na. Una siguro usapan, ready na. Ma'am Kayan, parang ako ata yung kinabahan din. Feeling ko ako rin kasama sa pag-question no? Wait lang, yung libro ko hahanapin ko din. Miss Lorraine, humanda na tayo sa discussion ni Sir. So, sir, let's start. Handa ka na ba, sir? Ready na. Alright. So, sir, first question for today, sir. Ano po ba yung capital budgeting? And para saan po ba natin ito ginagamit? So, when we say capital budgeting, it is actually technically defined as the process of evaluating capital projects or capital investment proposals. So based from that definition, we can say or we can conclude that capital budgeting is basically being used to assess or to evaluate the profitability as well as feasibility of a certain capital proposal or capital investment. So ang concept ng capital budgeting ay simpleng investment concept lang. So I think alam niyo naman ang concept ng investment, tama ba? Wherein pag nag-i-invest tayo, we are committing funds, we are investing funds today, and when we invest funds today, we are expecting returns in the future. Tama ba? Kasi kung mag-i-invest tayo ng walang kapalit in the future, hindi investment yun, donation yun. Tama ba? Kasi one-way transaction lang yan or kumbaga tinatawag na onerous transaction lang yun. Sa capital budgeting, since it is an investment concept, we are investing funds today with an expectation to receive returns in the future. So doon lang iikot ang usapan natin basically today. Always remember that concept. It is an investment concept wherein we are investing funds today with the purpose of receiving returns in the future. And when we say returns in a capital budgeting perspective, dalawang uri ng returns na pwede mong matanggap kapag ikaw ay sumasailalim or you are undergoing to a capital budgeting decision making. So in terms of returns, may dalawang forms yon. Una, it could be an additional cash flow. So yung return mo ay pwedeng in the form of additional cash inflow. Or pwede naman yung returns mo is in the form of reduction of operating cost. Kasi basically capital budgeting is long-term decision making So dalawang dahilan kung bakit tayo nag-i-invest sa long-term assets. Una, we are investing in long-term assets upang madagdagan ang ating revenue generating capacity. So yung tinatawag na additional cash inflow. For example, airline company ka. Airline company or airline business, airline ang iyong main source of business. So kung airline company ka, basically kung bibili ka ng additional na airplane, anong main purpose mo? Siyempre, to accommodate more passengers. Tama ba? And when you can accommodate more passengers, basically, it will bring additional revenue, additional cash inflow for the company. Tama ba? Another example, pwedeng ang main purpose mo, nag-invest ka sa long-term asset, let's say photocopying machine.
So, kapag ikaw ay bumili ng bagong photocopying machine, basically, it will not result to an additional revenue unless ang nature ng business mo ay yung uso-uso na photocopy. Kung hindi yun ang source of income mo, let us say airline company ka, then ang main reason mo kung bakit ka bibili ng additional photocopying machine is not to increase your revenue capacity, but rather to reduce your cost. So more likely, kaya ka bibili ng bagong photocopying machine kasi itong bagong photocopying machine na to, high-tech to. So yung kinakain itong kuryente, konti lang. Let's assume inverter technology to. Di ba? Kasi pag inverter technology, medyo matipid sa kuryente. O kaya naman itong photocopying machine na to, maliit lang kumain ng toner, ng ink doon sa ating yung ginagamit to print, to photocopy. So basically, kaya ka bumili ng bagong photocopying machine is not to increase revenue, but rather to reduce your operating cost. So yun yung ine-expect mong kapalit kapag nag-invest ka ngayon. So basically, capital budgeting is simply an investment concept. Always remember that. Kasi maraming estudyante ang nahihirapan sa topic na to. I'm not quite sure kasi more likely kasi ang capital budgeting to give you a heads up. Ang capital budgeting involves computation of present value. Alam mo yan. Kapag nakita ka ng present value, medyo bumibilis yung timok ng puso. Blintik na may present value na naman. Di ba? Parang hindi ka na nga tinantanan sa FAR, sa financial accounting hanggang management accounting at financial management, may present value pa rin. Buwisit na yan. Di ba? So, dahil doon siguro, more likely, para sa akin, yun yung main reason kung bakit maraming estudyante ang nahihirapan sa capital budgeting. Kasi I am always asking my students every time that I am starting my review session, parang inisa-isa ko sila, ano ba ang pinakamahirap na topic sa inyo under MAS? So number 1 ang pinakamahirap, CAPBAD. Susunod dyan, relevant costing or short-term decision making. Then pangatlo, working capital management. So madalas nasa top 3 na most difficult topic ang capital budgeting. And I understand them. Kasi during my undergrad, nung hindi pa ganun ka-establish yung review studies o yung review habits ko at saka yung study style ko, medyo hirap na hirap din ako sa capital budgeting. Kasi nga may present value computation at hindi ganun ka-organize yung pagkakalatag ng mga textbook in terms of presenting the topic itself. I'm not saying na mali yung mga libro. I'm not saying that. Tama lahat ng libro. Wala akong sinasabing mali yung mga libro. But I'm just saying na especially kung foreign author yung babasahin mo, minsan may mga word na hindi mo maintindihan, grabe sa pagkamalalim na English Tapos samahan mo pa yung mga foreign author, mala encyclopedia yung font style, ang liliit, so tatamarin ka talagang aralin siya. Without understanding first the basics, na investment concept lang ang CAPBAD. So if you understand the investment concept yan, maiintindihan mo later on kung bakit ganun yung mga solution of problems, bakit ganun pinapaliwanag yung mga techniques on how to solve it, kasi basically it is an investment concept. So, Tama sir, kayo dyan, sir. sabi niyo po kanina, ang capital budgeting ay pag-i-invest po sa long-term assets. So, may involved po dito na uncertainty or mataas po ang risk nito. Yes, actually tama ka dun, Miss Kay. So, inherent sa capital budgeting ang uncertainty and risk. Bakit, sir? Kasi mag-invest ka sa long-term assets And syempre, dahil long-term asset yan, you expect na yung balik ng investment sa'yo, matagal din. Kasi kung short-term asset yan, more likely, okay, liquid yan. So kung liquid yan, may babalik agad yung nilabas mong pera for that asset. Dahil ito ay long-term asset, then more likely, ito yung mga asset na illiquid. Okay, non-liquid. Meaning, they are not readily convertible into cash. So matagal o mahaba yung lilipas na panahon bago fully maibalik sa iyo yung ininvest mong cash or yung ininvest mong amount. And that's the main reason why uncertainty and risk is inherent in capital budgeting. Kasi always remember that tomorrow is never promised. Tama ba? Tomorrow is never promised. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Tama ba? Imagine mo na bukas nga lang, hindi mo alam kung anong mangyayari. Much more sa long-term assets investment. Hindi lang bukas ang lilipas, taon ang lilipas. At dahil taon ang lilipas, that's the reason kung bakit mataas ang risk ng capital o kapag nag-i-invest ka sa long-term assets. But we all know that the higher the risk, the higher the return itself. So it depends on your